sa pagitan ni Peter Pendon at saka ni Jared Almasora. Okay? At malinaw po doon sa naturang video. Sa mga gusto makapanood, tune in lang kayo sa ating YouTube channel, no? So, basa muna ako comment bago tayo magsimula. Sabi dito ni Chris Abilianosa, good morning, Jando. Sabi naman ni Cynthia Salan, good morning, Brother Jando. And Armando Betonio, good morning, Brother JD. Oh, ano tayo ngayon? Malakas ang bagyo ngayon, malakas. So, dahil malakas ang bagyo ngayon, kaya nawawala-wala yung aking signal. Kanina, biglang nag-brown out. Nataka ko ba't hindi biglang umilaw yung solar? Yung breaker pala ang pinatay. Direct pa sa breaker pinatay, hindi pala yung yung plangka, kasi pag yung plangka pinatay, no, kasi may pumutok daw doon sa linya ng poste. Kung ang plangka pinatay, biglang mag-change power yung ating solar. Pero taka ko, biglang namatay ang ilaw, wala man lang change power nangyari. Yung pala ang breaker pala ang pinatay kaya ng umaga. Okay, sa di Jocelyn Leson Gonzalez, good morning. Coniberto Retarino. Sa mga gusto makapanood ng aking gagawin na review sa debate ni Almasora at saka ni Jared, tune in lang kayo sa YouTube channel ko, kasi hindi niya na maririnig sa atin sa Facebook. Kasi alam niyo naman, dinirect ko lang naman ito. Nandito yung buo Ayan na yung buo. Nandiyan yung buo. So, sa mga gusto makakita, makapanood, yun na lang yan. Sabi ni Inmax Black, ayaw sige binutbot doy, may panitabang kas mga napiktuhan sa bagyo, kaysa sige ka pandaot sa ubang sekta. Mo kung nagbinutbot dire, kung nasakitan lang mo, di ba tiha lang ko ninyo? Ha? Di ba tiha lang ko ninyo? Kanya, pato mo ko ninyo glosol para lang mutabang sa mga nasalanta sa bagyo. Kung sa tawon mo. Luigi Anthony Lawat Playda, ikaw nga nag-comment ikaw na itong glosol, may patabangin ng mga ipambagyo dito. Ano nga ba? Sa amin lang, hindi naman ganyang kalakas. Malakas ng ulan sa amin, kaya mga bata, walang klase ngayon. Malakas lang yung ulan, di maganda yung tempo ng panahon. Pero walang binagyo rito. Ano ba naman to si Inmax Black? Walang binagyo rito sa amin. Sa Luzon, doon kasi ang tama ng bagyo Sa Luzon, no? At bukas ng umaga, papunta na sa Thailand yung bagyo. Sabi ni Inmax Black, sige hinambog maayo ra ka sulti pero wala kas buhat. Sulay tulad. Alam mo, Brother Inmax Black, hindi ko kasi ugali yung ginagawa ng mga protestante. Alam nyo kung bakit? Sa akin kasi, ginagawa ko sa iba yung gusto kong gawin sa akin. At hindi ko ginagawa sa iba yung ayaw kong gawin sa akin. Yan ang aking Yan ang aking yan ang aking masasabi ko. May nag-comment dito si Santa Maria Cleofis, T.R. Evander Dario, Jonko, the Revealers, INC, Cool to 1914, kumasa naman po kayo ng face-to-face debate, mga reggae liars. Okay, so marami-rami nanonood sa aking YouTube. Lipat na lang kayo mga nasa Facebook ha. Dahil dito ko ipapalabas yung aking ginawang video review doon sa debating nangyari sa pagitan kay Jared Almasora at saka kay Peter Pendon. Sa manonood dyan sa Facebook ko, lipat lang kayo doon at isearch lang sa YouTube, Jando Alabado TV, at kung ano yung naka-live ngayon, yun ang i-click ninyo. Maraming salamat at punta na ako sa YouTube live ko. Okay. So, dito tayo ngayon. Sabi naman dito ni Simple Life, beautiful morning. All, hayaan na natin si Peter Pendon dahil may problema siya sa isip at kaluluwa niya. Salamat sa Diyos dahil malawak ating unawa sa grasya ng Diyos.
Sabi naman ni Turquoise, good morning bro JD, watching from Kapatagan, Lanao del Norte. God bless us all. Sabi naman ni Virginia Binaraw, hello brother, bro JD, kumusta ang buhay-buhay? Ingat lagi, happy na naman ang panonood ko dahil sobrang galing mong suplahin si Peter Pendon. Ang ganda, strike lagi. Wow, strike lagi. So, atin na pong ano sa inyo, taga Bohora Japon na si Inmax bro. Taga Bohora din si Inmax? Oh, magsa mo ni. Yung siya gibagyo na ba? Di gibagyo sa buhol ng waman. Oh, may gibagyo sa buhol. Ang bagyo na sa Luzon. Tinan natin na. Meron man akong ano dito eh. Meron akong app dito eh. Wait lang. Tinan natin yung ating weather app. Alam nyo, meron akong weather app dito. Oh. Based sa meron ba nito sa ano sa online? Oh. Yung yan oh. Oh, tingnan niyo ang mata ng bagyo, wait lang, tingnan ko muna sa gilid sa aking ano dito. Ang mata ng bagyo ay nasa gilid ng Luzon. Yan. So nandyan yung mata ng bagyo, tingnan niyo, yan oh. Yung parang puti diyan sa bandang kanan, bandang kaliwa ng Luzon, yan ay yung mata ng bagyo. So, nandyan siya. So, walang, yung nasa, ano lang, yung nasa Bohol is, ano lang yun, rainfall lang, rainfall. So, sabi ni, ni Inmax Black, so, akin ang puntahan na tulungan yung mga nasalanta ng bagyo. Punta pa akong Luzon? Alam mo punta sa Luzon para lang tulungan yung mga nasalanta ng bagyo doon. Nandun ang bagyo sa Luzon, no? At bukas, sa Sabado, siya ay papunta na, lumipat na siya, papunta na siya sa Thailand. Ha? Ha? Siya ay papunta na sa, yung daanan niya is sa Zhejiang. Zhejiang. What? Diapers? Mas na diapers? Hola eh. Oh. So bukas, ang bagyo bukas ay nasa ibabaw na. Going outside the Philippines na. Tingnan nyo yung bagyo. Oh, bukas, going na siya outside sa Philippines. Oh. Bukas yan, bukas. Oh, yan. Sa ngayon, Friday, nandito pa siya sa gilid ng Luzon. Oh, pupuntahin ako doon sa para tulungan mo na sa lanta ng bagyo. Ikaw na lang kaya magpunta doon. Layo nun eh, wala akong pamasahe. Wala akong pamasahe, pasensya na ha. Hindi ako makapunta doon para tumulong sa mga nasalanta ng bagyo. Ikaw na Inmax, ikaw na lang pumunta doon, baka may pamasahe ka. Ako, wala akong pamasahe. Okay? Sabi naman dito sabi naman dito ni Domingo Nakar, good day bro JD, wag nyo nang patulan si Peter Pendon, wala sa hulog mga sagot niya, watching from, wala sa hulog yung sagot niya ni Peter Pendon. Watching from San Jose Occidental, Mindoro. Okay, ito naman tayo kay Ryan Basyo. Ayaw patintalan ng Inmax bro kay nabuang na. Mauran na sa ilang founder nga buang. Ha. Roland, for live via satellite po, hanapin nyo ang Japan Satellite Imagery. Diyan ako mag-analyze kung uulan in the next 3 days. Yan sa live satellite po, hanapin nyo ang Japan Satellite Imagery. So yan? Sa YouTube ba yan? Sabi ni Roland, pwede mag-play every 10 minutes or 30 minutes. Ronnie Fernandez, anong pangalan ng bagyo bro? Kasi dito sa amin, dumaan lang ang ulan. Nasa Silang Cavite po ako ngayon. O nasa Silang Cavite siya. Dumaan lang. Ang sabi do, Crazy do yung pangalan eh. Sabi naman dito ni LPJ ako, sir, magandang umaga bro JD. Sabi ni Roland, Japan Meteorological Satellite Imagery. And Moltog Sterdan, unsay sikta ni Glinda bro, SDA na siya. Roland, sa browser yan bro, hindi sa YouTube. Okay.
So, sa browser pala ito. So, ano ko tong ano mo ha. Yung sinend mo sa akin, ano ko to isi-search ko to sa YouTube. Para panood natin. Okay. So, punta na tayo ngayon sa aking pagbigay ng video review sa nangyaring debate sa pagitan ni Peter Pendon at saka ni Jared Almasora. Okay, atin ang simulan ang ating programa. Straight to the point. Live on the spot. Ito po ang ating video review sa nangyaring debate sa pagitan ni Jared Almasora at saka ni Peter Pendon. Narito. Okay, mayong adlaw kanyang tanan. Sa lahat ng mga nanonood, dito lang ating special episode ng Straight to the Point ngayong araw na ito. Ang ating topic po ay may kinalaman po sa debate ni Almasora at saka ni Pendon kung saan ang gagalaiti sa galit itong si Peter Pendon. Kaya ito ang ating tatalakayan ngayong araw na ito. Kaya sa lahat ng mga bago po sa akin channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Si Peter Pendon, mga kaibigan, ngayong araw na ito nangagaliti sa galit sa akin dahil sa reason niya na dinaya ko daw siya. Ako pa nandaya. Kaya ngayong araw na ito, ating i-review yung nangyaring debate sa pagitan ni Peter Pendon at saka ni Jared Almasora. Bago tayo magpunta doon sa tanungan, atin munang unahin yung affirmative stand ni Jared Almasora. Narito. Muli ang ating napag-usapang paksa ngayong gabi ay pumapatungkol sa aking ipinresentang tema na patutunayan ko ayon sa Biblia na ang rebulto ng mga santo ay hindi Diyos-Diyosan. Ngayon, ano ba ang isa sa mga binabasa ng mga protestante para patunayan at ihambing nila na ito'y tumutukoy sa mga santos ng Iglesia Katolika Apostolika Romana? Ang unang babasahin at paboritong-paborito ng mga SDA, lalo na itong si Chris Bacalares, mga kapatid, ay yung nasa 25:6 ng Exodo. Ating basahin, kapatid na JB, nandiyan ba ang 25:6 ng Exodo? Ang sabi, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Anong klaseng larawang inanyuan? Nakawangis ng anumang nasa langit sa itaas, nasa lupa sa ibaba, nasa tubig sa ilalim ng lupa. Kaya ngayon, ang interpretasyon ng mga SDA at interpretasyon nitong mga, lalo na itong si Chris Bacalares, yan ay pumapatungkol yan sa mga santos ng mga Katoliko. Paano naging sa Diyos ang Katoliko? Samantalang ang 10 utos, hindi nila masunod. At isa doon sa utos, yung huwag kang gagawa ng larawang inanyo, hindi masunod. Tanong, totoo bang hindi masunod ng Iglesia Katolika ito? Abay, sinusunod namin ito. Dahil ang konteksto na ito ay tumutukoy doon sa Diyos-Diyosan sa Israel. Dahil kung ito'y iahambing mo doon sa ribulto ng mga banal, ibig sabihin pala sinusuway ng Diyos ang sarili niyang utos. Okay, isa sa mga ginamit ni Almasora sa debate, yung Exodo 20, versikulo 3 hanggang 5, kung saan ginamit niya ito dahil ito ay kadalasan ginagamit ng mga protestante para ibato sa mga ribulto ng Katoliko, gayong ang tinutukoy naman ng naturang talata ay ang mga Diyos-Diyosan sa Israel. Tanong, totoo bang hindi masunod ng Iglesia Katolika ito? Abay, sinusunod namin ito. Dahil ang konteksto na ito ay tumutukoy doon sa Diyos-Diyosan sa Israel. Kaya bilang patunay na ito'y bahagi ng kanyang affirmative stand, ay kanyang binigyan ng linaw na ito'y hindi pwedeng ibato sa mga rebulto sa Katoliko ng mga santo dahil para nilalabag ng Diyos ang sarili niyang utos. Dahil kung ito'y iahambing mo doon sa ribulto ng mga banal, ibig sabihin pala sinusuway ng Diyos ang sarili niyang utos. Ayan ha, maliwanag nga, ginamit yan ni Almasora sa kanyang stand. Hindi para sabihin na tama na yan iparatang sa mga rebulto ng Katoliko. Dahil ang kanyang tema kasi, patutunayan niyang hindi Diyos-Diyosan ang rebulto ng Katoliko. Kaya ang paggamit ng Exodo 20, 3 hanggang 5 ay hindi karapat-dapat na gamitin
para ibato sa mga rebulto sa Katoliko. Affirmative stand niya yan. Ba't kasi sumang-ayon si Peter Pindon na mag-stand si Almasora ng negative na tema? Kaya ginagawa ni Almasora yung kanyang paraan para may paliwanag niya na mali na gamitin talatang yan para ibato sa mga rebulto ng Katoliko. Ngayon, yung pangalawang talata naman. Dahil kung ito'y pumapatungkol sa larawan ng mga banal, lalabas magkakaroon ng isang malaking kontradiksyon. Mga kapatid, mga kababayan, kayo napahalang mag-isip. Ayan, maliwanag dyan ng paggamit niya nung talata na yon is hindi para patunayang yon ay rebulto ng Katoliko, kundi ginamit niya yon para ipaliwanag na hindi nararapat gamitin ang talatang yon para ibato sa rebulto ng Katoliko. Bakit? Nakalagay dyan, huwag kayong gagawa ng larawang inanyon. Ang Diyos nagpagawa. Basa, 3 ng ikalawang kronika. At sa kabanal-banalang bahay ay nagpagawa siya ng larawan. Pag sinabing larawan, may matang hindi ba nakakakita? Meron pa. May ilong ba na hindi nakakaamoy? Meron pa. May bibig pa na hindi nakakapagsalita? Meron pa. Ngayon, yung pinagawa ng Diyos, banal ba yun o hindi? Ayan. Dahil siya affirmative stand, yung ikalawang kronika 3:10 ginamit niya para patunayan na ang Diyos mismo nagpagawa ng rebulto. Nagpagawa ang rebulto ang Diyos mismo. Wala naman siyang binabanggit na yung rebultong yon ay ang rebulto sa Katoliko. Pinaginamit na lang yung talata para ipakita na ang Diyos mismo nagpagawa ng rebulto. At ang rebultong yon ay hindi rebulto ng Diyos-Diyosan, kundi rebulto ng banal na kerubin. Kaya sama-sama sila dyan sa aral na yan para gibayin ang aral ng Iglesia Katolika. Samantalang wala naman aral ng Iglesia Katolika na yung mga santos ay Diyos-Diyosan at sinasamba. Ayan, maliwanag yan na nagtitindig ng tema itong si Almasora. Sabi niya, wala namang aral ang Iglesia Katolika na ang mga rebulto namin sa Katoliko ay mga Diyos-Diyosan. Samantalang wala naman aral ang Iglesia Katolika na yung mga santos ay Diyos-Diyosan at sinasamba. Nagtitindig si Almasora sa kanyang tema. Sorry, wala kaming aral yung sinasamba namin ng rebulto, Peter Pendon. Mamaya ko sa iyo ilalatag. Kaya nga kung may pagkakataong magbago ka magbago ka talaga dahil bulag na bulag ka na Ayan ha, maliwanag yon na si Almasora ay talagang nagtitindig ng kanyang tema. Ang tema niya, ang rebulto ng mga Katoliko ay hindi mga Diyos-Diyosan. Kaya yung mga talatang ginagamit ng mga Protestante, pinapaliwanag niya. Yung Exodo 20, hindi yan dapat gamitin sa aming rebulto kasi hindi naman mga Diyos-Diyosan ang aming rebulto. Yung ikalawang kronika 3:10 naman, wala siyang sinabi na yun ay aming rebulto. Ang sinabi lang niya, nagpagawa ang Diyos ng rebulto ng banal, hindi ng Diyos-Diyosan. Napatunayan ba natin sa haligi ng elementary school na ito na nilatag nating 2 talata lang para kay Peter Pendon na ang santos ng Iglesia Katolika ay hindi mga Diyos-Diyosan? Hindi. Dahil pag sinabi mo mga Diyos-Diyosan iyon, therefore, mismong Diyos pala na sinunod namin, nagpapagawa ng Diyos-Diyosan. Kaya hanggang ngayon lang ulit mga moderator at ikat natin ang time para madaliin dahil may market preaching pa. Sige, ayan natin. Cross-examination na. Ngayon, maliwanag yun ha. 2 talata lang ang ginamit ni Almasora para tindigan na yung rebulto ng Katoliko hindi Diyos-Diyosan. Bakit? Unang talatang ginamit niya, Exodo 20, versikulo 3-5, yan ay mga rebulto ng mga Diyos-Diyosan, kaya hindi pwedeng gamitin sa Katoliko, wala naman kaming turo na Diyos namin ng mga rebulto. Pangalawa, yung ikalawang kronika 3:10, nagpagawa ang Diyos mismo ng rebulto, hindi Diyos-Diyosan, kundi rebulto ng banal. At yung 2 talata lang na yon ang ginamit ni Almasora sa kanyang stand. Sa madaling salita, talagang nagtitindig ng tema itong si Almasora. Ngayon, punta na tayo ngayon sa mga tanong ni Peter Pendon. Ang tanong ko, Brother Jared, sagutin mo yes or no. Patungkol ba ito sa mga banal na Diyos, rebulto ng Roman Catholic Church sa Exodus 23-5? Sagutin mo, yes or no? No! Bakit? Dahil ang tinutukoy dyan in Hebrew, soma pesel,
yung sinusunod namin na pinatutungkulan ng rebulto ng Iglesia Katolika is Mesabe, 19:19-21 ng Isayas as 3 Gs ng ikalawang kronika. Binasa ko na yan, yan ang itanong mo sa akin, hindi yung itatanong mo, yung fallacious argument, gaya ng nasa Salmo. O yan. Dito, sa tanong na ito ni Peter Pendon, medyo okay pa ito. Pasok pa ito sa tema. Now, ibig sabihin na walang kaugnayan ang Roman Catholic Church doon sa talata mo. Yan. Dito, tanong ni Peter Pendon dito, ibig sabihin ba walang kaugnayan yung paggamit mo ng Exodo 20:3-5 sa rebulto ng mga Katoliko? Ano ang sagot ni Jared? Moderator, yung tanong niya, napakalabo. Wala naman talagang kaugnayan yung 25:6 ng Exodo sa mga santos ng Katoliko dahil pumapatungkol yun in Hebrew, Pisel, sa mga Diyos-Diyosan sa Israel. Ano nga, Peter Okay, Pendon? okay, bro. Wait lang ha. Sige, ang sagot mo doon, walang kaugnayan. Walang kaugnayan. Ayan, maliwanag dito na sinasabi ni Almasora, walang kinalaman ng Exodo 20:3-5 sa rebulto ng mga Katoliko. Ang itanong mo sa akin kung gusto mong may kaugnayan, yung 3 Gs ng ikalawang kronika, tinan mo naman ito, kala ko pa naman magaling itong Peter Pendon na ito. Okay, inaamin dito ni Almasora, ang may kaugnayan yung ikalawang kronika 3 Gs. Pero paano ba niya ipanaliwanag yung ikalawang kronika 3 Gs kanina? Bakit? Nakalagay dyan, huwag kayong gagawa ng larawang ina nyo. Ang Diyos nagpagawa. Basa, 3 Gs ng ikalawang kronika. At sa kabanal-banalang bahay ay nagpagawa siya ng larawan. Pag sinabing larawan, may matang hindi ba nakakakita? Meron pa. May ilong ba na hindi nakakaamoy? Meron pa. May bibig ba na hindi nakakapagsalita? Meron pa. Ngayon, yung pinagawa ng Diyos, banal ba yun o hindi? Ayun. So, sabihin, ang pagkapaliwanag ni Almasora sa ikalawang kronika 3 Gs, ang Diyos nagpagawa ng rebulto ng banal, hindi ng Diyos-Diyosan. Kaya kung may kaugnayan ba ang ikalawang kronika 3 Gs, mayroong kaugnayan sa pamamagitan ng patunay na yun ay imahe ng isang banal na kerubin at hindi imahe ng Diyos-Diyosan. Anong pagkakaugnay? Yung sa rebulto sa Katoliko, ito ay hindi imahe ng Diyos-Diyosan kundi imahe ng banal. Yun ang pagkakaugnay na tinutukoy ni Jared Almasora. Yung ikalawang talatang ginamit ko, kapatid na Jando, ay yung 3 Gs ng ikalawang kronika to clarify na ang Diyos ay nagpagawa ng larawan at yung larawan na yun ay banal o santo. Therefore, ang mga larawan ng mga santo ay hindi mga Diyos-Diyosan. Pero paano siya tinanong ni Peter Pendon? Ikadalawang kronika 3 Gs, Brother Jared, yung pinagawa ng Diyos na sinabi mo na banal na rebulto, may kaugnayan ba yon sa rebulto ng Roman Catholic Church? Ayan, maliwanag ang tanong ni Peter Pendon doon, may kinalaman ba yung ikalawang kronika 3 Gs sa rebulto ng mga Katoliko? Paano yan sinagot ni Jared? Yes! Bakit? Dahil sa panahong Kristiyano, 5:17 ng Mateo, ipinatuloy ni Kristo yon. Ano ka? Historically speaking, yung mga first century Christian, merong larawan. Ngayon, kung hahanapan mo kung letter for letter sa bagong tipan, sorry, nandiyan na sa konteksto ng 5:17 ng Mateo. Next question. Ayan ha, maliwanag na nagtatanong si Peter Pendon, sinagot rin ni Jared. At ang sagot ni Jared, responsive sa naturang tanong. Ngayon, may follow-up question naman si Peter Pendon. Ito bro, Brother Jared, ano bang ipinagawa at sinong nagpagawa at sinong gumawa doon sa ikadalawang kronika 3 Gs? Ayan, so ang follow-up question ni Peter Pendon, sino ba ang nag-utos sa ikalawang kronika 3 Gs at sino ba ang inutusan? Ayan, tanong niya. Okay, so pakinggan kung paano yan sinagot ni Jared. Ang nag-utos ay ang Diyos at ginamit niyo to clarify na ang Diyos ay nagpagawa ng larawan at yung larawan ay banal, therefore santos, therefore napatunayan natin dito pa lang sa question and answer sa cross-examination, moderator. Ayan, ang sagot ni Jared sa tanong ni Peter Pendon, ang nag-utos, ang Diyos, ang inutosan si Ezra.
Yon ang sagot ni Almasora. Yung mga banal na mga santos doon sa Roman Catholic Church katulad ng Pedro Calungsod, Mama Mary Ninyo, ang tanong, sinong inutusan na gumawa niyan? Si Ezra o hindi si Ezra? Sagot ng malinaw. Yang tanong na yan ni Peter Pendon ay isang uri ng fallacy. Nasa rule number 7 natin na yung mga fallacious question o fallacious arguments hindi allowed. Dahil sa isinumite nitong si Dan Maasin na hindi pwede na ang moderator ang dumitek. Kung anong uri ng fallacy ang ginawa is eto ngayon hindi alam ni hindi alam ni Almasora dito na ang tanong ni Peter Pendon ay isang uri ng fallacy. And ating ulitin kung ano ang tanong ni Peter Pendon. Ang tanong, sinong inutusan na gumawa niyan? Si Ezra o hindi si Ezra? Sagot ng malinaw. Ayan, so yan ba isang uri ng fallacy? Ating tanongin sa ChatGPT para patunayan natin na lumabag si Peter Pendon sa rule number 7 na fallacious arguments and fallacious questions are not allowed. Eto. Yung topic ni Jared Almasora ay patutunayan niya na ang mga rebulto sa Katoliko ay hindi mga Diyos-Diyosan. Tapos ang tanong ni Peter Pendon ay kung si Ezra ba ay ang gumawa ng mga rebulto sa Katoliko. Matatawag ba itong uri ng fallacy kung sumagot naman si Jared na si Ezra ang gumawa ng rebulto sa ikalawang Kronika 3:10? Sagot, oo. Ang tanong ni Peter Pendon na si Ezra ba ang gumawa ng mga rebulto sa Katoliko habang ang usapan ay tungkol sa kung Diyos-Diyosan ba ang mga rebulto ng Katoliko ay isa pa ring uri ng fallacy. Anong uri ng fallacy yan? Red herring, paglilihis ng usapan. At maaari ring fallacy of irrelevant question. Irrelevant thesis. Tanong na hindi tumutugon sa issue. Tanong na hindi tumutugon sa issue. Hindi naman topic ni Almasora ang patutunayan niya na si Ezra ang gumawa ng rebulto ng mga Katoliko. Iyaw. Maliwanag yan Hindi Peter Pendon, wag kang mapikon dito paliwanag. Ang paksa ni Jared ay lohikal at tuwiran. Patutunayan ko na mga rebulto sa Katoliko ay hindi Diyos-Diyusan. Ngunit ang tanong ni Peter ay si Ezra ba ang gumawa ng mga rebulto sa Katoliko? Ang problema sa tanong ni Peter, ang rebultong tinutukoy ni Jared ay may basihan sa banal na kasulatan ni Kalawang Kronika 3:10. Ngunit ang tanong ni Peter ay biglang lumundag sa isang personalisado at historical na isyu na walang direktang kinalaman sa argumento tungkol sa kalikasan ng rebulto kung Diyos-Diyosan ba o hindi. Kahit sumagot si Jared na si Ezra ang gumawa ng rebulto sa ikalawang Kronika 3:10, hindi nito sinasagot ang orihinal na tanong kung ang rebulto ba sa Katolisismo ay Diyos-Diyosan. Hindi rin ito relevant sa kung sino gumawa ng rebulto ngayon. Halimbawa ng lohikal na struktura ng fallacy na ito. Debate topic, ang prutas ay mabuti sa kalusugan. Sagutin ng kalaban, si Jose ba nagtanim ng saging na binili mo? Nakita mo na irrelevant ang tanong. Hindi nakakaapekto ang nagtanim sa pagiging mabuti ng prutas. Ganoon din sa usapan ni Jared at Peter. Konklusyon, yes, fallacy pa rin ito. Dahil ang tanong ni Peter ay hindi tumutugon sa sentro ng argumento, kundi lumilihi sa isang historical na tanong na walang saysay. Ano daw? Na walang saysay sa katotohanan gustong patunayan ni Jared. Baka sabihin naman ni Peter Pendon na bias ako rito. Hindi. Fallacy ngayon Di ba rule number 7? Kaya nga sabi ko kay Jared, pag nag-fallacy siya, mag-objection ka. Pag lumabag siya sa mga rules natin, mag-objection ka kasi sa pagkakataong ito, hindi nag-object si Jared Almasora. Halata namang red herring fallacy yun tuloy natin.
Ano pa ang tanong ni Peter Pendon kay Almasora? At ibigay ka ba ni Peter Pendon sa kanyang negative stand niya for 10 minutes. Ngayon, nasa negative stand na pala tayo. So, ate pakinggan ng mga reasonings ni Peter Pendon kung ginigiba ba niya ang paksa ni Almasora. Tandaan natin na ang topic ni Almasora na ang rebulto sa Katoliko ay hindi Diyos-Diyusan. So, ang rule ni Peter Pendon, patunayan niya na yan ay Diyos-Diyusan. Bilang pag-negative sa topic ni Jared na hindi Diyos-Diyusan. Ate pakinggan ang mga reasonings ni Peter Pendon. Ang yung mga rebulto doon sa simbahan niyo ng mga Roman Catholic Church, hindi naman si Estrano naghimo yun. Ayan. Ang sabi ni Peter Pendon, yung mga rebulto nyo sa Roman Catholic, hindi naman si Estra ang gumawa ng rebultong yon. Bakit? Sinabi ba ni Jared na si Estra ang gumawa? Ba't doon nakapokus si Peter Pendon? May sinabi ba si Jared na ang mga rebulto sa Katoliko si Estra ang gumawa? O, di ba? Ngayon, tanong, gigiba ba niya ang tema? Doon pa lang, bagsak na. Oh, alam niyo ba kung sino naghimo yung sa itsura ni Mama Mary? Ay, taga Quiapo lang yun. O, ayan. Isa pa yung mali. Sabi niya, gumawa daw ng itsura ni Mama Mary, taga Quiapo. Paano ngayon yan? Wala pang Quiapo, may mukha na si Mama Mary. Actually, nung nagpakita si Mama Mary kina Lucia, doon sa Lourdes, doon sa Guadalupe, nung nagpakita si Mama Mary doon, wala pang Quiapo. Tapos sasabihin ni Peter Pendon, ang gumawa ng mukha ni Mama Mary ay taga Quiapo. Pangatlo, tema ba ni Jared Almasora na ang mukha ng mga rebulto ay hindi galing sa Quiapo? Tema ba ni Almasora na ang mukha ni Mama Mary hindi taga Quiapo ang gumawa? Ano bang tema? Ang tema, patutunayan ni Almasora na mga rebulto ay hindi Diyos-Diyusan. Sa halip na tindigan ni Pendon na yan ay Diyos-Diyusan, lumiko. O, ang tanong, ginigiba ba niya ang tema? Di ba hindi? Tapos pikon siya sa akin? Galit siya sa akin? Nang sabihin ko na hindi niya giniba yung tema? Oh! Tikunin ka kasi. Oh, ituloy natin. Na walang kahit isa na ginawa ni Estra na nandun sa iyong simbahan. Ulitin ko ha. Ang tema ni Almasora, patutunayan niya ng rebulto ng Katoliko ay hindi Diyos-Diyusan. Anong sinabi ni Pendon? Hindi mo ba alam na ginawa ni Estra, hindi yan ang rebulto ng Katoliko? Bakit? Sinabi ba ni Almasora na ang ginawa ni Estra ay rebulto ng Katoliko? Tingnan nyo. Ginigiba ba niya ang tema? Wala. Strawman fallacy ang ginagawa niya rito. Gusto niyang dalhin si Jared sa reasoning niya para mas madali sa kanya na makipagbugbugan. Eh, paano mangyayari yun? Strawman ang ginagawa. Oh, tapos pikon siya sa akin, sasabihin ko na ano siya, na natalo dahil sa nakapokus siya sa strawman fallacy niya. Hindi mo ba alam? Oh, yung rebulto ni Kalungsod, Pedro Kalungsod. Oh, saan galing? Quiapo lang yun. Binibinta. Tapos sabihan mo na rebulto ng mga banal. Ay, naku, Brother Jared. O, ayan. Pati daw yung rebulto ni Pedro Kalungsod, galing lang sa Quiapo. Bakit? Sinabi ba ni Jared na gumawa ng rebulto ni Kalungsod si Estra? Tapos sasabihin ni Pendon, na bias daw ako. Ate, tanongin si ChatGPT, ang rebulto ba ni Pedro Kalungsod?
Ang rebulto ba ni Pedro Calungsod ay naglalarawan ng isang taong banal? Kasi sabi niya, hindi yan banal. Galing lang yung sa Quiapo eh. Yun ang yun ang sabi ni Peter Pendon. Hindi yan banal. Galing lang yan sa Quiapo eh. At talagang yung ChatGPT. Ayan o. Ang rebulto ba ni Pedro Calungsod ay naglalarawan ng isang taong banal? Sagot, oo. Ang rebulto ni San Pedro Calungsod ay naglalarawan ng isang taong banal, isang santo ng simbahang Katolika. O, di tama nga si Almasora na yung rebulto ng Katoliko ay rebulto ng mga santo. Hindi Diyos-Diyusan. O, tanong na, ang rebulto ba ng mga santo sa Katoliko? Ang rebulto ba ng mga santo sa Katoliko ay rebulto ba ng mga Diyos-Diyusan? O, tanong natin na. O, anong sagot? Anong sagot? Hindi. Hindi. Sa aral ng simbahang Katolika, ang mga rebulto ng mga santo ay hindi rebulto ng mga Diyos-Diyosan. Yun yung nasasabi ni Peter Pendon. Wala pa rin panggiba. Dahil hindi na pinatunayan na ang rebulto ng mga nasa Katoliko ay mga Diyos-Diyosan. Wala si pinapatunayan doon. Ang sabi ni Pendon, ang rebulto ni Calungsod ay galing lang yan sa Quiapo. Tapos sasabihin mong banal? Bakit? Si Pedro Calungsod ba hindi banal na tao? Ano siya? Demonyo? Ba naman itong Peter Pendon? Wala talagang laman ng utak. Magagalit ka naman sa akin ngayon. Tikon ka na naman ulit ngayon. Dahil yung mga sinasabi mo, binibisto ko. Dahil ka sa akin, totoo naman talaga, hindi mo ginigiba yung tema. Ang tema, hindi Diyos-Diyusan. Negative ka, anong gagawin mo? Di labas mong Diyos-Diyusan. Simple lang naman yan eh. Ano yung ChatGPT Kung ang tema, kung ang tema ng affirmative, hindi Diyos-Diyosan ang mga rebulto sa Katoliko. Rebulto sa Katoliko. Paano ito gigibain ng negative? Kung ang tema ng affirmative, hindi Diyos-Diyosan ang mga rebulto sa Katoliko, paano ito gigibain ng negative? Tanungin natin sa ChatGPT, paano? Magandang tanong. Kung ang tema ng affirmative ay hindi Diyos-Diyusan ang mga rebulto sa Katoliko, ang tungkulin ng negative side ay pasinungalingan ito. O ipakitang ang mga rebulto ay Diyos-Diyosan sa praktika o diwa. Ayan. Diyos-Diyosan sa praktika o diwa. Kahit pa itinatanggi ito ng mga Katoliko. Anong trabaho ng negative daw? Tungkulin ng negative side ay pasinungalingan ito. Ano? Anong trabaho ng negative side? Pasinungalingan ito. O ipakitang ang mga rebulto ay Diyos-Diyosan sa praktika o sa diwa. Kahit pa itinatanggi ito ng mga Katoliko. Yan ba ang ginawa ni Pendon? Yan ba ang ginawa ni Pendon? Kahit pa itanggi namin na yan ay Diyos-Diyosan, kailangan niyang patunayang Diyos-Diyosan yan dahil negative side siya. Ang affirmative side nagsabi, hindi Diyos-Diyosan yan. Siya negative siya, kailangan ipakita niyang Diyos-Diyosan yan. May pinakita ba siyang Diyos-Diyosan sa reasonings niya? Diba wala naman? Wala eh. Tapos mapipikon siya, sasabihin ko sa kanya, hindi niya giniba yung tema. Huwag kang pikunin, Pendon. Talagang hindi mo giniba ang tema. Mag-aral ka muna para malaman mo na yung andun sa Old Testament,
walang ginawa doon sa mga inutusan ng Diyos na nakapunta sa inyong simbahan? O yan, isa pang palpak ito. Sinabi ba ni Almasora na yung ginawang rebulto doon sa Israel ay nakarating sa simbahang Katoliko? Pindon, akala ko ba magaling ka? May binanggit ba si Almasora na yung rebultong ginawa sa ikalawang kronika nakarating sa simbahang Katoliko? May binanggit ba siyang ganun? Di ba wala? Nang gamitin ni Almasora ang ikalawang kronika 3:10, pinapatunayan lang niya sa talatang yan na ang Diyos mismo nagpagawa ng rebulto ng isang banal na kerubin at hindi yan Diyos-Diyusan. Yun ang pagkakasabi ni Almasora. Tapos si Pindon, nang nagribat siya, sabi niya, hindi naman nakarating sa Roman Catholic Church yung yung ginawa sa Old Testament. Mali ba ako nang sabihin kong hindi niya ginigiba ang tema? Tapos yung si Isra, wala naman koneksyon sa inyo kay si Isra ay mga Hudiyo. Ay talagang nagpakahudiyo kayo, mga sinagugan ng mga diputang yawa ng mga animal si Satanas. O ayan, nagmura na ang pikon. Nagmura na. Tingnan mo. Ano ang nakakarumi sa tao? Ating basahin yung nakakarumi sa tao, yung nasa Marcos 7. Maganda kasi basahin natin uli yun eh. Eto, Marcos 7:20 tayo. Sabi dito ni 19 tayo, 19. 20. Ayan o. Anong sabi ni Kristo? Marcos 7:20. At sinabi rin niya, ang lumalabas sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao nagmumula ang masasamang isipang naguudyok sa kanya upang makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, gumawa ng kasamaan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, pagmamayabang, at kahangalan. Straight to the point. Tingnan yung kahangalan ni Peter Pindon na ginawa rito. Nagmura. Yung bang pagmumura ay isa bang magandang ugali o ugali ng mga hangal? Kayo na bahala sumagot ha. Yung pagmumura ba ay ugali ng taong matino ang isip o ugali ng isang hangal? Yan si Peter Pindon. Itawag yung yawa ni Satanas niya, sinagugan ni Satanas ng nagpakahudiyo. Ayan, nagsinungaling ba ako nang sabihin kong nag-focus siya sa strawman fallacy niya? Bakit? Nagdapik ba si Almasora kung sila ba ay Hudiyo o nagpakahudiyo? Tingnan nyo si Pedro Pindon. Tingnan nyo. Galit na galit siya sa akin. Kasi sinabi ko na natalo siya sa debate kasi hindi siya nag-focus na gibain ang tema. Nag-focus siya sa strawman fallacy niya. Nagsinungaling ba ako nang sabihin ko yon? Mali ba ang sinasabi ko? Ayan, nakikita naman ninyo. Wala kayong kaugnayan doon sa Old Testament, sa New Testament. Kaya lang kayo nagmura naman mag-uhong, nisulpot diha sa bagong tipanda ko 33 AD. Ilang taon pa bago mag-33 AD, galing sa Old Testament. Tapos ginamit mo kanina ng mga banal na mga santos. Ay nako, Jared, mag-aral ka muna. O yan, giniba ba ni Peter Pindon? Meron ba record na giniba ni Pedro Pindon yung topic? Ba hindi? Ba't siya napunta sa, kayo sumulpot lang. Ba't ka napunta doon yung bang topic? Sumulpot o hindi?
Oh, tingnan nyo? Yan ang mga ano ni Peter Pindon. Oh, tuloy naman natin. Tingnan mo, ano ang ginawa ni Isra? Oh, dagway ba ni Mama Mary? Ha? Nawong ba ni Mama Mary? Nawong ba ni Pedro Calungsod? Ay, nako kanimo Jared. Mayroon bang ribultong ginawa si Isra na andun ngayon sa iyong simbahan? Sinaguga talaga ito ng yawa. Mapunta sa ano? Pag mapunta sa pagkain, ang sabi niyo, ay hindi naman kami inutusan yun. Pagpunta sa Sabat, hindi naman kami inutusan nun. O yan, nakita nyo? Nakarating sa pagkain. Hindi naman tema ang patungkol sa pagkain. Dumating siya sa Sabat. Hindi naman tema patungkol sa Sabat. Tira nyo, ginigiba ba ni Pedro Pindon ang tema? Ay, nakakahiya. Walang ginigiba si Pedro Pindon dito. Ginagawa ni Pedro Pindon is strawman pala siyang ginagawa niya. Ang layo-layo. Bakit? Sabat ba ang topic? Ha? Bakit? Ang topic ba ay patungkol ba ang topic sa pagkain? O tapos magaling sabihin ko sa kanya, hindi niya giniba yung tema. Mapipikon si Pedro Pindon. Ay nako, sinaguga talaga tong yawa tong mga to. Ay nako, Brother Jared. Talagang ikaw talaga ang sinaguga ng Satanas. Kasi wala kang kaugnayan doon sa Old Testament. Tapos ginamit mo kanina, hindi ka nahiya. Sana gumamit ka ng wala sa Biblia. Kasi wala naman kayo sa Biblia. Oh, di ba? Gamitan kayo ng Exodus, chapter ng 10 Commandments, di ba? Sagot kayo ng, hindi naman kami inutusan ng Sabat, mga Israel inutusan. Di ba? Ngayon, Sukol ba ka? Sukol ba ka debate? Banal yan, pero hindi yan inutos ng taga-Quiapo na para sa inyong simbahan. Wala kayong kaugnayan doon. Yung kirubin, banal ito, hindi. Banal yan, pero hindi yun, yung kirubin nandun sa inyong simbahan, ay hindi yun ubra ng Hudiyo, ubra yung taga-Quiapo. Yung kirubin, ang sukat nyo, sukatan yung kirubin yan doon sa inyong simbahan, di ba? Hindi yung katulad na simbahan. Kasi ang gumawa nun, Brother Jared, taga-Quiapo lang yun. Binibinta. Oh, mayroon lang nagbinta doon sa bahay. Sabi niya, Santos, sir, Santos. Kung di ba ang Santos ay nablisingan ng nablisingan ng pare? Eh, yes, sir, yes, nablisingan na ito. Oh. Di ba hindi yun ibinibinta kapag nablisingan ng pare nyo? Ya, ganun ba? Oh, tumatawag siya. Oh, i-vlog ko ito. Tumatawag siya sa kanyang kasama. Oh, hindi pa ba nabilisingan? Pero Santos ang tawag nila. Diba? Doon sa yung mga Santos, mga rebulto yung doon sa inyong simbahan, sino ba yung nag-declare na Santos yun? Oh, di ba? Mga pare, sila ang nag-declare na Santos. Pero sa Biblia, magbasa ka na dyan ng Bible para malaman mo kung sino nag-declare ng mga Santos sa inyong mga Santos na doon sa inyong church. Parang malaman mo. Brother Jared. Itong debate na ito ay ilagay mo sa... Time. Ayan po, so natapos na lang yung oras ni Pedro Pindon, wala siyang binasa na yung mga rebulto sa Katoliko ay Diyos-Diyusan. Wala siyang ginamit na referensya na mga rebulto sa Katoliko ay Diyos-Diyusan. Sa madaling salita, hindi niya giniba ang tema ni Jared Almasora. Tapos mapipikon siya, sasabihin kong hindi niya giniba ang tema. Pwede bang manalo sa debate ang isang kalabang hindi naman ginigiba ang tema? Negative siya. So, ang duty niya gibain ang tema by proving Diyos-Diyusan yung mga rebulto ng Katoliko. Wala siyang pakinggan nyo naman, di ba? Wala siyang binanggit na yan, ayon sa aklat Katoliko, ang inyong rebulto ay inyong kinikilalang Diyos. Tama ba ito o hindi? Papi,
Wala siyang ganung uri ng tanong. Napansin nyo? Ayon ito sa isang aklat protestante na ang rebulto ng Katoliko ay kanilang tinatawag na kanilang Diyos. Tanong, totoo ba ito o hindi? May ganyan bang uri ng tanong? Di ba wala? Wala. Tapos, magagalit siya sa akin, sasabihin niya sa akin na na bias daw ako. Totoo naman sinasabi ko. Wala siyang giniba sa tema. Ayan ang masasabi ko dyan. Kay Pedro Pendon, sana next time, wag mauna yung yabang. Tinan mo, natalo ka sa debate, hindi mo namamalayan. Okay? So hanggang dito na lamang po at maraming salamat po sa inyo. Bye-bye. Okay, so yun po ating tampok na video ngayon kung paano natalo si Peter Pendon. Straight to the point. Okay, so dito na ako ngayon. So basa ng inyong mga comment. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood. Na napanood niyo ha. So hindi ako gumagawa ng kwento. Dokumentado lahat. Walang sinabi si Pendon. Walang patunay si Pendon ng mga revolte, mga Diyos-Diyosan. Doon siya nag-focus sa Stroman fallacy niya. Hindi niya namalayan. Natapos ng debate, siya natalo ni Jared Almasora. Sabi naman dito Pork Singgang, mukhang nag-smoke po nga mata ni Peter Pendong. Sabi naman ni Simple Life, galit si Pendon kasi talo, luhaan siya. Sabi naman ni Ike Galilei Suarez, ang kinatawaan ni Pedro, klarong hilaw kaayo, aron dili mahalata nga ipit, pero sa totoo lang, na high blood na siya. Sabi ni Fork Singgang, narinig ko sa iyo lahat last week sa iyo, bro. Sabi naman ni Mama Ningning, grabe siya na mamalikas. Sabi ni Fork Singgang, bro Jando, tanong ko yung lang Bible na King James, may curse din tulad ng Gideon. Bakit may curse, bro Jando? Hindi ko alam yung sasabi yung may curse. Ang alam ko lang, yung King James Version, marami siyang mali. Kaya na lang halimbawa, tinanggal niya yung Deuterocanon at ang tawag nila doon, Apokripa. Hindi naman Apokripa yun eh. Sabi ni Larry Silva, saan ba galit ni Pendon dyan? Jando, nagsalita lang naman siya ng gusto niyang sabihin. Hindi siya nagalit doon sa debate. Nagalit si Pendon sa akin doon sa komentaryong ginawa ko pagkatapos ng debate. Nag-post kasi daw siya na si Almasora daw, bugbog daw niya sa debate. Kawawa daw masyado. Kaya yun, meron din akong ginawang video commentary na hindi niya natalo si Almasora kasi si Almasora nakapokus sa tema, si Pendon naman lumalabas sa tema, Stroman fallacy. Ngayon, paano mo matatalo sa isang debate kung ang tema hindi mo naman ginigiba? Ano ba ang tema ni Almasora? Patutunayan niya na ang rebulto ng mga Katoliko ay hindi Diyos-Diyusan. Negative si Pendon. So anong gagawin ni Pendon? Patunayan yung Diyos-Diyusan ang mga rebulto ng Katoliko. Patunayan Diyos-Diyusan yun. Ngayon, yung ba ginawa ni Pendon? Hindi. Doon siya nag-focus sa Quiapo, sa Isra, sa Shopee. Sa Sabat, sa pagkain, sa kautusan, sa 10 utos. Nandoon umiikot ang mundo ni Pendon eh. Di natalo siya ni Jared. Di niya namamalayan yun. Ito mga debater sa debate, kung ano yung tindig, tapos nag-negative kayo, yun ang kontrahin nyo. Yun ang pinirmahan yung kukontrahin nyo. Para bang si Glenn Alado, doon sa debate namin sa Cagayan de Oro. Ang tema, patutunayan ko na si Apostol Pedro ang unang obispo ng iglesia sa Roma. Tutol siya. Tinanong ko siya, kung hindi si Pedro, sino? Sabi niya, objection moderator, negative ako rito. Objection moderator, negative ako rito, hindi ako kailangan magpatunay.
Hindi ka lang nagpapatunay eh. Ibigay mo lang kung sino, kung hindi si Pedro. Oh. Ganun lang naman yun eh. Oh, example natin. Halimbawa, sasabihin ko, itong Sito bottle ko, yung kanyang label is color pula. Sasabihin mo, hindi yan pula. Kontra kung pula yan. Hindi pula ito, anong kulay ito? Ibigay mo yung sagot mo. Bilang sagot sa pangontra sa stand ko. Sabihin ko, halimbawa, itong Sito bottle ko ay kulay violet. Tutol ka. Hindi yan violet. Ano ito? Kung hindi ito violet, ano ito? Sasabihin mo, objection moderator. Negative ako rito. Hindi ko pwede magpatunay. Tanong, nasagot ba ang ano niya? Nakontra ba niya ang stand ko? Hindi. Kasi at the end sa debate, sasabihin ko talaga na ang Sito bottle kong ito ay color violet. Kukontra siya. O hindi violet. Anong kulay ito? Objection moderator. Negative lang ako. Hindi mo magigiba. Para magiba yung claim ko na itong Sito bottle ko ay color violet, sasabihin mo, hindi yan violet. Yan ay kulay red. O yun ang pangontra. O nagpatunay ka ba? Hindi ka nagpatunay, kinukontra mo yung stand ko, may proving na red ito, hindi ito violet. Pero kung sasabihin ko, kung hindi ito violet, anong kulay ito? Sasabihin mo, objection moderator, negative lang ako. O, nag-iba ba yung tema? Wala. Walang nag-iba na tema. Ang role dito ni Peter Pendon, patunayan niya na Diyos-Diyosan ang rebulto ng Katoliko. Kasi ang stand ni Almasora, hindi Diyos-Diyosan. Anong ginawa ni Pendon? Napunta sa pagkain, napunta sa Sabat, napunta sa 10 utos, napunta sa sinagoga ni Satanas, napunta sa pagbumura, kung saan siya napunta. Oh, natalo ba sa Almasora? Hindi ba hindi? Tapos sasabihin ko, hindi niya natalo sa Almasora kasi nakapokus si Pendon sa Stroman Palace niya. Aba sa akin nagalit, ako daw kung utok bulinaw. Oh. LV Socorro, magalit na naman yon si Pendon sa iyo, bro JD. Nabuking mo na naman. Oh. Ganyan si Pendon magdebate. Yung maglinang hindi direct to the point. Oh. Okay, si Brother Jared pinapaaral niya samantalang siya ang wala sa ayos. Kung magpaliwanag, puro lang yawa sa bibig. Sabi ni Roland, ganyan si Pendon magdebate, yun maglinang, hindi direct to the point. Oh, Stroman pala siyang style ni Pendon. Ito kasi yan eh. Kung mahirap sa aking gibain ng tema, mag-Stroman pala siya ko, yun ay paraan ko para magmukhang madali sa akin gibain yung tema. But definitely, you are not destroying the topic. Halimbawa, patutunayan ko na ang buko ay kulay itim. Yung kalaban ko, patunayan ng kalaban ko na ang kanyang buhok ay kulay itim. Tapos, tutula ko, hindi yan itim. Ano yan? Alam mo, yung balahibo mo sa balat mo, yan ay kulay berde. Yan ay kulay berde, kulay berde yan. Yung yung sapatos mo, ay kulay brown yan. Tapos yung polong suot mo, color yellow yan. Nagiba ba yung tema? Hindi nagiba. Kaya papuntahan ako doon. Ano? Yung sapatos ko brown? Anong brown eh? Itim naman to. Brown yan, brown. O, tinan mo, anong pinagkaiba ng kulay brown sa kulay itim? Ang kulay itim, very dark. Yung brown, may pagka-light. O, Stroman pala siya, hindi naman issue kung anong kulay ng sapatos ko. Yun ang nangyari kay Pendon. Iya siya nagiba, di niya namamalaya, nagiba siya, natalo siya, kasi nakapokus siya doon sa Stroman fallacy niya na si Ezra ba ang kumuha ng rebulto dyan sa Quiapo. Yung ginawa ba ni Ezra na rebulto, yung ba binibenta sa Quiapo. Tapos, yung rebulto nyo, yung mamamere ninyo, yung Pedro Calungsod, sa Quiapo lang galing yan. O yun ba ang topic? Antok na, ha blessed
evening, morning. Fork Singgang. Si Pedro Pendon Morana Kindebro JD. Okay. At maraming salamat po. 11:19 na po. At kailangan ko na po na mag-relax. Mamayang alas 3 ng hapon ulit. Ano tayo? Episode 3 and 4 na tayo mamaya. Season 2 ng The Chosen Tagalog version. Season 2, Episode 3 and 4. Yun ang ating palabas mamayang hapon sa alas 3. Dito lamang yan sa ating Zoom ha. Yung ating Zoom link, ibalagay ko doon sa ating Facebook page na Straight to the Point. Doon ko ilalagay yung Zoom link ng The Chosen mamayang hapon, alas 3 po yan, sa mga gusto manood. Okay, sa mga interesado lang na manood ha, hindi ko naman sinasabi na kayong lahat ay kailangan manood. Ang sa akin lang naman sa mga interesado na gustong mapanood, yung aking pinapanood para maintindihan ko yung ebanghelyo. Para maintindihan ko yung ebanghelyo kahapon, pinodaming kahapon, kabilang doon yung Lucas 4:16, kung saan si Kristo inimbitahan sa loob ng sinagoga at nung siya'y nangaral, nagalit ang mga taga-sinagoga sa kanya at siya'y tinulak, nilabas sa labas sinagoga at dinala sa dulo ng bangin para ilaglag. So sabi ni Kristo, hindi pa ito yung panahon ko. Hindi pa ito. At dumaan na siya sa gitna nila, wala silang nagawa. Diba? Yung tungkol doon sa babaeng Samaritana. Paano nyo kinausap yung babaeng Samaritana? Andun yung topic kahapon. Diba? Kala ko di na-share yung link. Kukunin naman yan ng mga ibang sekta para manggulo sa PBB. Hindi ano gagawin nila? Manggulo sa live ko. Manggulo sa sa pagpapalabas ng The Chosen. So, Sonia Rebillame. Blessed morning bro Jando. Nagkikipagdebate si Peter Pendon bro para lang magbigay ng masasamang salita na papakita na ganon. Kasama ang bibig niya. Yun talaga ang pakay niya sa pagkikipagtalakayan. Yun. Okay? Maraming salamat po and bye-bye na po ako sa inyong lahat ha. Sige, kailangan mo natin mag-relax para prepare sa ating i-upload sa YouTube channel ni Father Darwin. Maraming salamat po and bye-bye. At yan po ang ating tampok ngayon sa Straight to the Point, kung saan sa loob lang ng ilang minuto naging matibay ang pananampalataya ninyo. Maraming salamat po.